Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Buboy. Nangyari ito taong 1976. Matagal nang gustong umalis sa lugar ng mga magulang ni Buboy. Araw-araw silang ginagambala ng hindi matukoy na nilalang sa likuran ng tahanan. Naroon ito sa bandang Balon. May malaking bato na nakaumbok. Sa bandang itaas, merong napakalaking patay na puno ng tuhat. 14 pa lamang siya noon. Minsan ang nagpatulong sa albularyo tungkol sa sitwasyon. Ngunit wala pa rin itong nagawa sa nilalang sa likuran ng tahanan. Hindi ko kaya. Mas mabuti sigurong umalis na kayo dito. Napakadelikado ng nilalang. Bakit ba ayaw nyo pa rin lumikas? Kahit sinong manggagamot, hindi kayang palisin ang nilalang. Sa kabila ng babala mula sa albularyo at kahit anong pagpupumilit ng mga magulang, pinipigilan sila ni Buboy. Ayon dito, pagpaparamdam lang ang kayang gawin ng nilalang. Hindi sila dapat matakot dahil hindi naman ito nananakit. Isang gabi, tulog na ang mga magulang. Pinakikiramdaman ni Buboy ang lugar. Nakarinig siya ng sitsit sa labas ng bakuran. Sa kagustuhan na mapatunayan na hindi nananakit ang nilalang, nilakasan niya ang loob. Lumapit siya sa malaking bato. Laking gulat niya sa nasaksihan. Naihi siya sa salawan. Hindi makagalaw. Nakatitig lang sa nilalang at patuloy na nanginginig. Unti-unting nilapit ng nilalang ang mukha nito kay Buboy. Ang panghi mo. Ang panghi-panghi mo. Ang baho. Gusto ko siya. Ang sarap niya. Pero mapanghi. Hindi na bale. Siya na ang piliin natin. Batang mapanghi. Gusto ko din siya. Siya na lang ang piliin natin. Mula ngayon, mapanghing bata na ang tawag namin sa'yo. Teka, sandali lang po. Huwag niyo po akong kainin. Maawa po kayo sa akin. Yan ang nararapat sa'yo. Anong masarap kainin? Hindi ako kumakain ng mapanghi. At ikaw naman, huwag kang nagpapadala dito sa isa. Umayos nga kayong dalawa. Huwag niyong takutin. Huwag niyong laitin. Pero iho, napakapanghi mo. Huwag kang mag-alala dahil walang mangyayaring masama sa'yo. Gawi-gawin ang tawag sa amin. At ang dalawang ulo, mga kapatid ko, meron kaming misyon na kailangang tuparin. Sumama kami sa mundo ng mga tao upang pigilan ang kasamaan. Matagal na kitang inoobserbahan. Kakaiba ang tapang mo, bata. Likas din sa iyong puso ang pagtulong sa kapwa. Nakita ko ang ginawa mo. Hindi ka nagdadalawang isip na tumulong sa iba at nagkakaroon ka ng ibang tapang kapag nakakakita ka ng mga taong nasa panganib. Matagal na kitang inoobserbahan eh. Kakaiba ang tapang mo. Ikaw ang pipiliin namin bilang kaisa. Ikaw ang makakatulong namin sa pagpuksa sa mga nilalang at elemento.
Hindi ka pwedeng tumanggi. Dahil kapag ginawa mo yon, ipapakain kita sa isang ulo. Ito, yung ulo na mahilig sa gwapo. Kaya umayos ka. Maligo ka. Dahil simula ngayong gabi, magiging isa tayo. Teka, totoo ba yun? Totoo ba yung nakita ko? Ang lakas ng loob nilang mang-asar. Ang baho din naman nila. Amoy kambing nga sila eh. Pero, magiging isa kami? Tutulungan ko sila na pigilan yung mga nilalang? Naku, nababaliw na yata ako eh. Matutulog na nga ako ng maaga. Kung ano-ano yung nakikita ko eh. Lumipas ang mga araw. Gusto mang sabihin sa mga magulang ang nakita. Hindi niya magawa. Ayaw niyang matakot ang mga ito. Marahil ito pa ang maging dahilan para umalis sila sa lugar. Kaso nga lang, dumating ang isang gabi. Narinig niya ang boses ng mga gawi-gawin. Nagtatalo ang mga ito sa kanyang isipan. Hoy! Hoy! Gumising ka, batang mapanghi. May kailangan tayong gawin. Bumangon ka dyan! Hoy! Sandali lang naman. Huwag mong guluhin. Ang sarap tignan kapag tulog. Pero gumising ka na dyan. Kailangan nating iligtas yung pamilya sa kabilang baryo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kusang kumilos ang katawan. Napakabilis ng kilos ni Buboy patungo sa kagubatan hanggang sa makarating sa isang lugar na may ilang tahanan. Hoy! Ano bang ginagawa niyo sa katawan ko? Lubayan niyo nga ako! Huwag ka ngang maingay. Mamaya marinig tayo dito eh. Kakagating ko yung bibig mo eh. Tumingin ka sa bandang itaas. Ikaw ang papatay sa kanilang dalawa. Kapag hindi mo ginawa yun, mamamatay ang buntis sa bahay, pati na rin ang anak nito. Napayak si Buboy dahil sa takot. Gustuing mang tumakbo, hindi niya magawa. Mas nangibabaw sa kanya na tulungan ang pamilya. Ilang sandali pa. Hoy! Kayong mga aswang kayo. Lubayan niyo yung tao dyan sa loob ng bahay. Kung hindi, papatayin ko kayo.
Hindi makapaniwala si Buboy sa naganap. Kakaibang lakas ang bumalot sa kanya. Nagbabago ang ugali ni Buboy sa oras na may taong mapapahamak. Hindi niya mapigilan ang sarili na tumulong. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili namin. Bukal sa iyong puso ang pagtulong sa ibang tao. Kahit sarili mong buhay, handa mong ialay. Tunay ngang isa kang sugo ng amang may likha.